Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Ang kalendar na tinitingnan ng mundo ngayon ay tila bahagi na ng natural o karaniwan na pamumuhay. Na para bang bahagi ng kalikasan ito. Na para bang nag-umpisa ang mundo na mayroon na nito. Pero alam nyo ba na wala naman nito noong araw? At ang inaakalang kalendar noong sinaunang panahon ay malayo sa kalendar na meron ngayon sa mundo. Paano kung malaman mo na ang kalendar ng mundo ngayon ay hindi nababatay sa kalikasan ng panahon kundi bunga ng kapritsyo ng iilang tao lamang? Ang kalendar na ginagamit ng mundo ngayon ay ang tinatawag na Gregorian calendar. Ito ay revision lamang ng Julian calendar sa pangunguna ni Pope Gregory XIII. Ito ay sinasabing isang solar calendar, pero ang totoo ito ay purely calculated calendar. Hindi naman ito sumusunod sa cycles ng araw o sun. Patunay dyan ay ang umpisa nito sa January 1 na wala naman kinalaman sa sun o alinman sa astronomical cycles. Kagustuhan lamang ng iilang mga tao na mag-umpisa ito sa January 1. Ang mga months naman nito ay hindi rin naman sumusunod sa moon cycles. Lahat ay kagustuhan at kapritsyo lamang ng mga tao. Patunay dyan ang mga months na may 31 days samantalang ang moon cycles ay hindi naman lumalagpas ng 30 days. Maging ang mga pangalan ng months ay kapritsyo lamang ng ilang tao. Ang mga kwento sa likod ng modern months ngayon ang magpapatunay ng mga kapritsyo ng tao ang may kagagawan nito. Umpisahan natin sa tinatawag na bare months. Ang September, October, November, at December. Ang Septem ay Latin word na ang kahulugan ay 7th. Ang Octo ay Latin word na ang kahulugan ay 8. Ang Novem ay Latin word na ang kahulugan ay 9. Ang Decem ay Latin word na ang kahulugan ay 10. Malinaw na ang September na 9th month sa ngayon ay pang 7th month noong una sa Ancient Roman calendar. Ang October ay 8th, ang November ay 9th, at ang December ay 10th month. Lumilitaw na noong unang panahon, ang unang buwan ng taon ng mga Romans ay ang tinatawag ngayon na March. Kung ibabalik natin sa posibleng ordinal Latin month names ay ganito ang lalabas. Ito ang patunay na binibilang ang mga buwan noong unang panahon pero hindi pinapangalanan noong umpisa. Gaya din ng mga original Hebrew months na sa ordinal names lang tinatawag. Tila pinalitan ang pangalan ng mga unang buwan noong panahon na ni King Romulus ng pangalan ng kanilang sinasambang Diyos at mga pagdiriwang. Ang totoo ay natitira pa sana ang Quintilis o 5th month at Sextilis o 6th month sa Ancient Roman calendar. Kagaya ng makikita sa Roman calendar noong panahon ni King Romulus na founder at first king ng Rome. Maaaring nagtataka kayo kung bakit 10 lang ang mga buwan ng Ancient Roman calendar. Ito ay dahil hindi binibilang ng mga Ancient Romans ang mga buwan sa panahon ng winter o taglamig. Dahil wala naman itong agricultural value sa kanila kasi malamig at nagyayelo ang paligid sa Europe sa panahon ng winter. Walang hanap buhay at walang naglalakbay sa panahon na ito noong araw. Naghihintay na lang sila sa panahon ng spring, kung kailan nag-uumpisang uminit ang panahon at sumisibol ang mga halaman, puno, at pananim. Ang unang new moon sa panahon ng spring ay umpisa ng bagong taon. Pero noong panahon ng second king of Rome na si King Numa, ay idinagdag niya ang 2 buwan, ang January at February, upang mabuo ang 12 months ng isang taon. Pero hindi malinaw kung saan isiningit ang 2 buwan na ito. Noong panahon ni Julius Caesar ay pinagtibay ang January bilang umpisa at unang buwan ng bagong taon. Dito nag-umpisa magbago ang Roman calendar ng husto.
Nausag ang September mula sa pagiging 7th month at naging 9th month. Ganoon din ang October, November, at ang dating 5th month at 6th month. Naging 1st month ng Roman calendar ang January. Tinalikuran na rin ang lunar calendar patterns ng ancient Roman calendar at ginawang solar calendar. Pero hindi naman ito nakasunod sa solar year dahil ang solar year nagaganap dapat sa panahon ng March o April. Ang totoo ay ginaya lang nila ang inaakala nila na bilang ng day sa isang solar year. Na mali din naman ang kanilang computations. Kaya nga itinama na naman ito noong panahon ni Augustus Caesar at bandang huli ay ni Pope Gregory XIII. Ang kwintilas na pinalitan ng Iulius bilang parangal kay Julius Caesar nang siya ay mamatay. Kapritsyo lang ang lahat. Kasunod nito ay isa pang kapritsyo ng palitan naman ang sextiles ng Augustus bilang parangal kay Augustus Caesar. Hindi lang ang pangalan ng buwan ang pinakialaman ng kapritsyo ng mga ito, pati din ang mga araw ay nagkaroon ng dagdag bawas. Noong panahon ni King Romulus ay may 6 na buwan na may 30 days. Ang Aprilis, Junius, Sextilis, Septembris, Novembris, at Decembris. May 4 na buwan na may 31 days. Ang Martius, Maius, Quintilis, at Octobris. Noong idagdag ang Januarius at Februarius noong panahon ni King Numa, ay may tag 29 days lang ang mga ito. Noong panahon ni Julius Caesar ay ginawang salitan ang 30 at 31 days na buwan. Walang makasunod na buwan na pareho ang bilang ng araw sa loob ng isang taon. Maliban sa February na nanatiling 29 days lamang. Pero noong panahon ni Augustus Caesar ay binawasan ang February ng isang araw upang idagdag sa August at maging pantay ito sa July. Ito ang dahilan kung bakit sa ngayon ay tanging ang July at August lamang ang months na magkasunod na parehong may 31 days. Ang February ay naging 28 days na lamang at nagiging 29 days lang kapag leap year every 4 years. Ang dahilan ng lahat ay kapritsyo. Kung napapansin ninyo mga kababayan, ang lahat ng tinatawag na calendars ng bawat lahi ay nag-umpisa sa lunar calendar. Ibinigay ito Elohim kina Adam, Enoch, at Noah. Si Noah ang pinagmulan ng lahat ng lahi sa ngayon. Kaya naituro niya ito sa kanyang mga anak at apo. Hindi nakakapagtaka kung bakit ang mga ancient Sumerians ay may calendar na kahawig ng lunar calendar na sinusunod natin ngayon. Pero ang dahilan kung bakit iba ang ginagamit ng mga tao sa mundo ngayon ay dahil ang tao ang nagbago sa timekeeping at gumawa ng kanya-kanyang calendars. Malinaw sa Elohim ang timekeeping mula pa sa panimula. Ang mga palatandaan ay nasa kalangitan, hindi gawa ng mga kamay ng tao. Ang Elohim ang may takda. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.